Hello everyone, Mark here. In this video, meron na naman akong panibagong app idea na i-discuss sa inyo na pwede ninyo magamit sa inyong possible na IT capstone project. Kung ano ba yon, check natin. So this is a mobile app na I would like to call as Coinect. Pinagsamang words na coin and connect. Kasi isa siyang coin exchange app. Wherein dito sa app na to, makikita mo yung mga online users na nag-accept or tumatanggap ng mga requests na pabarya ng mga malalaking halaga, malalaking peso bill. 1,000, 500, 100, mga ganong klaseng bills. Now, imagine you're in a scenario na madaling araw, papasok ka sa trabaho or sa school, papasakay ka na sa jeep, kaso pag check mo sa wallet mo, wala ka palang barya. 1,000 lang pala ang laman ng wallet mo. Now, alangan naman na yun yung ibayad mo kay manong driver, madaling araw. Baka ma-hybrid lang sa'yo si manong driver. So, nag-check ka sa paligid mo kung may bukas bang tindahan na pwede mapagbarihan. Kaso wala. Wala ka rin mga kakilala sa paligid, sa mga kapwa mo pasahero na pwede mo mapag-utangan o mapagbarihan ng inyong 1,000 peso bill. So, paano to? So, dito papasok yung Coinect. So, check mo sa app, makikita mo yung mga online users, active users, kung sino-sino yung mga nearby users, nearby sa'yo, nearby me, na nag-a-accept ng mga requests or nagsasabing, halika kayo dito mga kailangan magpabarya, accepting ako ng ganong request. So, pag check mo sa app, 10 meters away from you or 20 meters away from you, there's a guy na nagsasabi na pwede siyang mapagbarihan ng kahit anong amount. Tapos, kinonfirm mo through the app. Tapos, nag-meet up kayo. Nagpalit kayo ng pera. Tapos, yung problema. So, yun yung pinaka-basic or smoothest na transaction. Yung walang klaseng problems, blah, blah, blah. Now, it's up to you to solve yung mga risk factors na involved dito. Siyempre, every app may mga risk factors yan. Na what if scammer pala yung nakita kong user or yung nag-aabang sa akin na user? What if hold-upper pala yun or mga ganun-ganun? Paano nyo mabe-verify na okay yung tao na yun? Or what if sinabi sa app na 10 meters away pero pagka-check nyo sa 10 meters na yun or naka 10 meters ka na ng lakad, wala pa rin pala siyang or walang katao-tao. So, it's up to you to analyze those mga problems involved when developing this mobile app. With that said, now that you have a basic idea or basic understanding nitong kung paano nag-work itong klase ng app na ito, pwede nyo i-discuss ito with your subject advisor. Consult nyo kung okay ba to as a proposal, and if they accept, gawin nyo as a project. Now, ano ba yung mga features? Let's discuss the features. So, the first one is syempre, it uses yung location-based searching or yung geolocation feature na tatawag. Kayong bahala mag-search online on how to integrate that in your mobile app. Ganun. Tapos next is, after nung geolocation feature, syempre, in this kind of app, it uses user profiling then. So, name ng user, contact number, tapos anything na kung gusto niyo maglagay ng mga proof of identity kung paano para ma-validate na totoong or legit yung tao na user na babariyahan ng pera, okay lang din. Kayo bahala mag-add ng ganyang klaseng feature. It's up to you. Tapos, pwede kayong maglagay ng feature dito to incentivize para maengganyo yung mga users na mag-download tapos mag-sign up sa inyong app. Like for example, every month, kung naka-reach ka ng ganitong or kung nakatulong ka ng 10 tao or above, makakakuha ka ng something na digital money na pwedeng ma-convert to an actual money or actual cash. Ganyan-ganyan. So, kuwari, 100 tokens. Yung 100 tokens na yun equivalent to 10 pesos na GCash. At least kahit na simpleng tulong lang makakakuha ka ng ganong klaseng halaga.
Pero syempre, kayong bahala mag-isip kung sino mo bibigay ng 10 pesos Gcash na yun. So, it's up to you kung paano siya gawin. Also, pwede nyo rin itong i-modify, itong app idea. Kasi, ang pinaka main feature lang naman dito is, magsa-search ka ng mga nearby users from you, at tapos anong may offer nitong nearby user sa akin, sa problema ko. Parang ganun. So, hindi lang naman siya about pera o pagpapabarya ng malaking halaga. Pwedeng, kuwari, ako yung user ng app, pwede kong i-broadcast na, ay, may mga lumang appliance ako, may mga lumang books ako, sinong gustong kumuha. Parang ganun. I-broadcast mo na may available kang mga lumang items na up for grabs ng kung sino man. Tapos kung ikaw, kuwari yung user na nakita mo yung post ko ng ganun, yung binroadcast ko na yan, pwede mong i-chat sa akin na, sige, akin na lang yan, kunin ko na lang yan. Tapos punta ka sa location na yun, kunin mo yung mga yung mga yung patapon na sana kaso magagamit mo pa pala. Ganun. So, hindi lang siya limited to coins. Pwede mo siyang i-pangalanan as iba. Kayong bahala mag-isip kung anong itatitle doon. Basta kung regarding money, maganda yung word na connect. Kasi coin, regarding sa money, connect, parang you're connecting with other people na nearby you. So, maganda siyang terminology. Now, for last parts of this topic, syempre may mga requirements ito. If you're going to use this idea as your project proposal, syempre requirement is dapat marunong kang mag-develop ng isang mobile app. May knowledge ka dapat sa mobile app development. Also, i-search nyo rin kung kaya nyo bang i-integrate yung geolocation na feature sa inyong mobile app. Baka kasi masyado siyang advanced for you. Baka hindi nyo rin siya magawa kung wala kayong gaanong knowledge about it. So, you have to search now kung kaya ba siya. Well, I guess yun lang. If you like this idea, then it's up to you kung kaya nyo ba itong gawin. Try nyong gawa ng magandang documentation. Try nyo ng gawa ng magandang mobile app. Okay? So, that's all for today. That's all for this video. I hope may natutunan kayo and I hope natulungan ko kayo sa inyong problem with your ID capture projects. So, that's it. Good luck. Bye.